Assalamualaikum mga langga. So for today's video is magluluto tayo ng sambar. Vegetable naman tayo kasi lagi naman tayo nagmamanok. So ito siya. And meron na ako ditong ready-made na dosha. Although gumagawa naman ako nito yung normal na homemade talaga. Pero pag Ramadan wala ka ng energy gumawa nito. You know why? Because fasting nga kami, diba? And pag gumawa ka nito, tomorrow mo pa pwedeng kainin. Kasi overnight to ibababad para makuha mo yung texture na ganito. Hindi man pwedeng ganoon kasi Ramadan kami. Nagpa-fasting kami, wala kami energy sa umaga. So ito yung gulay na lulutuin ko and mga daos, sama ito. Sa YouTube ko meron ako nito, recipe ng sambar. Visit there if you want to see how I cook my sambar, Indian recipe. Ilalagay ko na lang to. Hugasan ko pa naman ito. Dal. Ito ay dal. Konti lang yan. Together mo siyang ituto sa cooker para isang lutuan lang. Ganito ako magluto kapag madalian. Sabayan mo na. Hugasan ko muna. Nahugasan ko na siya. Isit aside lang natin to kasi lalatin muna itong hihimayin ng gulay. Okay lang, hindi mo siya hugasan ngayon kasi hugasan naman siya mamaya. Ito is, malalaki ang hiwa na ginagawa ko. Kasi nga, malalata man yan mamaya. Kasi nga, i-pressure cooker ko pa yan siya. Kaya okay lang yung malalaki. Sa sambar, kahit anong gulay ang pwede mong ilagay, okay lang yan. Kasi nga, sambar naman yan. Kung sa atin may pakbit, sa kanila sambar ang tawag. Di ba nga tayo nagpapakbit tayo sa isaring gulay? Sa kanila din naman meron. Pero, yun nga lang, may masala sa kanila. Sa atin bagong ang nilalagay, sa kanila masala. Sambar masala. Parang pakbit style din to. Diba? Para lang din siyang pakbit. So, hugasan ko muna. So, ayan na siya. Ilalagay lang natin. Hugasan ko na to ah. Bakit ba ako nag-i-explain? Diba nga sabi ko meron ako ito sa YouTube dito. Sama-samahin nyo lang lahat yan. Ito naman is, sampalok. Pampaasin to ah. Galing pa tong India. Padala to ng aking biyanan. Konti lang. Ito yung pinakamayiging pampaasin natin. Hugasan ko muna. Ito. Kasi gaganto niyan dito sa tubig. Lamas-lamasin nyo ng todo-todo. Para lumabas yung katas. Sampalok yan na hinog. Mekos-mekos nyo ng ganyan. Malinis naman yung kamay ko. Tatanggalin nyo to ha. Huwag nyo sasama yan. Katas lang mo kasama nyo. So ayan. So gantuhin nyo lang siya. Huwag tayong magsalaan. Oy. Katas lang. Ginger and garlic paste. Tinatamad ako mag-chop-chop. Pag tinatamad ako, ito ang nilalagay ko. Diba?
sa video ko, meron ako nitong pinakita kung para saan to. Ginagamit to para sa pickles or sambar. And maglalagay tayo ng salt. Pampalasa. Ang cute ng aking mug. Binili yan ng yanan ko. So, ito na yung last. Kita mo yung mga masala ko. Meron tayo ditong paminta. Maglagay ako ng paminta. And, pinakang last, yung ating sambar powder. Maglagay pala ako ng curry leaves. Itong curry leaves na ito is galing pa to sa India. Nagdalag ko ng aking look at that. And then, tubig. Sa tubig, istansya-tansya lang. And then, i-mix nyo na very well. And then, ipi-pressure cooker nyo siya ng 3 or 4 na whistle ba tawag doon. Salam. Yun lang, diba? Ganun lang siya kadali. So, ipapakita ko sa inyo mamaya ang finished product. 1 hour later. Ito yung ating sambar. Sobrang ingay ng aking background. So, i-transfer ko lang siya dito. Ano siya. Tapos, lutuin ko lang yung toppings. Meanwhile, Another gulay na naman ang aking lulutuin, which is ginisang gulay lang. Kasi ayaw ng anak ko yung may masala and ayaw ko rin nung may masala. Which is gusto ko naman yung sambar pero not at all. Not at all. Gusto ko naman siya pero mas prepare ko ang ginisang gulay. So, hiwain ko lang itong mga gulay-gulay and mamaya ko na siya hugasan. Dito hindi uso ang tadtaran. Nasanay lang din ako ganito maghiwa sa India. Sa India, hindi uso ang tadtaran, no? Ganito sila maghiwa sa India. Sa mother-in-law ko ako natutong maghiwa ng ganito. Tamang-tama, meron ako dong pritong isda. Sarap.
Ayaw kasi ng anak ko yung may masala. So, kailangan ko talaga magluto ng Pinoy food. Kasi ang gusto nilang kainin is Pinoy food. Sometimes, kumakain siya ng biryani. Pero, depende pa yun kung maraming masala or maanghang. Pag maraming masala or maanghang, ayaw niyang kainin yun. So, kailangan ko talaga magluto ng separate food para sa kanya. Which is yun nga yung Pinoy food. So, ito lang yung sa anak ko. Kalabasa at saka sabaw. Magpapakain muna ako. See you!